uncontrollable. So, a little help, Lord, na bigyan mo ako ng tapang, bigyan mo ako ng wisdom, bigyan mo ako ng tamang pagbasa sa mga na to, and I will offer everything sa iyo. Sa iyo ko inaasa. Yun nangyayari sa akin, sa utak ko, sa akin pagkatao. And I want to share it to all of you, mapa SFGF man, mapa OFW man, o mapa Pilipino man, o kaya kay Kala Inday Sara, sa lahat ng mga leader. Yan ang Dado Enrique na sineshare ko sa inyo. Hindi yung bara-bara, rally na tayo, rally, revolusyon! Oo, talaga nakdanto ko, revolusyon. Yun yung ano, in God's time lahat. Yung iba nga sa inyo nag-comment pa na sumanib ka na lang ganito, ganyan-ganyan, masyadong mali. How sure are you? Ba't malayo? Opinion nyo yun. Opinion at our level as human beings. No? Now, sabi ko nga sa inyo, ako, tao lang. I'm just a human being. And that's why, para malinaw lahat sa akin, I pray there, up there, sa Kanya, and sa Kanya ko pinapaubaya in your time. Not my time, not my choosing, not yung it's all in God's time. And I always go back dun sa panahon ng Israelites. Maraming kwento sa Bible natin. Yung Sodom and Gomorrah, yung makita mo yung wrath of God, yung panahon nila Moses, yung plagues of Egypt, and then the deliverance of the Israelites. No? Sinupil sila na sinupil. Mga Pilipino, hindi naman kayo nilalatigo. Hindi naman kayo nagtitipak ng bato. Kung magsalita tayo, exaggerated. Yeah, in our time, ninakawan tayo na ninakawan. Dapat magalit tayo talaga. Pero di naman tayo dumaan dun sa dinaanan ng Israel na talagang slavery. Na gumagawa sila ng mga pyramid na isipin mo yung bato, madadaganan ka. Nilalati ko ka, bigat-bigat na, putangin na ka, bigat-bigat na nga nito, lalatuguin mo pa, ginugutom niyo pa kami, tangin na nyo. Hindi ka makapagmura ng ganun. You still have your basic freedom, mga kababayan. But something is really wrong. This is really wrong yung nangyayari ngayon. So, don't exaggerate so much na wala ng pag-asa Pilipinas, punta nang ginago na tayo, no? But we have to change. We have to change. Hindi ko sinasabi na pabor ako sa putangin na mga yan. Galit ako sa kanila. Mami, maingay ang aso. Rio, hindi ko sinasabi na tama sila. Mga gagong yan eh. They will have their time. And in God's time talaga na the people will rise up in revolt. Kaya yon, nag-post ako sa Facebook na si quote ni Thomas Jefferson, when tyranny becomes law, sabi niya, when tyranny becomes law, revolution becomes duty. Paano? Imagine yung salita na yon. During his time, he was the founding father of the government of the U.S. He was a principal author of the Declaration of Independence. Tatandaan niyo, for men, all men are created equal. Yung ganun ba? So, yung Declaration of Independence ng U.S., which they cherish so much. And then, he became the first Secretary of State. Yata, no? He became the first Secretary of State. The second Vice President of the Vice President. Madam Vice President. When tyranny becomes law, revolution becomes duty. Okay, so he became third U.S. President, si Thomas Jefferson. Mga revolusyonaryo kasi itong mga to, si George Washington, etc. Now, dito sa Pilipinas, sino ang mga revolusyonaryo? Wala na revolusyonaryo makikita dito. Probably si Barsaga, yan, mga bata, no, mga upcoming, and who are not afraid to stand up and speak up, no. So,
mag-ano ulit tayo, mag-satellite view tayo. Ano ba nangyayari? Nasaan na tayo ngayon? So, maliwanag, ninakawan tayo. Ultimo yung presidente ng Pilipinas nagsasabi, ninakawan tayo. He is trying to package himself as the protector of the people, fighter of corruption. Ang problema doon sa narrative na yon, 3 taon siya, presidente. Ang 3 taon, may budget. 3 taon, ninakawan tayo. 3 taon, walang major na, walang kernel na infrastructure, walang general infrastructure. Major nga, wala eh. So, yung nangyari, ngayon biglang, na-fact check siya ng langit. Yun yung totoong nangyari. Kasi sa zona niya, nung 1 taon, pinagmalaki niya. Tapos ng 5,500 flood control project. Yay! Saya ng Pilipino. Biglang bumagyo after 1 month. Pinak-check siya. Yun na, baha. Nasaan yung flood control? Yun yung tanong ng tao. Nandyan naman yung flood control na overwhelm lang. Tinamaan nga ng barko eh. Yung ganon. Akala nila lulusot yung ganong salita, pero may mga namamatay na Pilipino. Nagagalit na yung Pilipino. So they have to sugarcoat yung kanyang imahe bilang presidente. Doon sila nagkamali. Biglang banat sila ng inspeksyon. So una sinabi, nagkaroon ng flood control projects, tapos nun na-overwhelm lang, nandiyan naman yung flood control, biglang pagka-inspect niya, planado na nila yon hanggang sa investigasyon. So, yung sinabi na wala yung flood control, I'm angry, I'm angry, na nakatawa pa. Makitang-kita mo yung wala yung emotional contact with the people. Yung kunwari galit pero hindi naman galit, nakakatawa pa eh. At hindi forceful yung kanyang reaction. So, meron siyang listahan ng mga kontraktor, mga DPW. Alam na kagad nila kung sino yung magiging poll guy. And then, it was beyond their control na dahil kay Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. And initially, Marcoleta lent a tint of credibility. Kasi si Marcoleta yan eh. Parang yung ABS-CBN, yung ginagawa niya sa Congress, etc. To his standing up for the people. Gawin mo siya yung Blue Ribbon Committee, sikat-sikat ba? Credible. Pero nung na-connect na yung pangalang ko at Romualdez, tigil. Biglang palit. They have to change the Senate President and then Marcoleta to Ping Lacson. And to add to that is ICI. Ayan, they have to connect Magalong ngayon. Invite Magalong na talagang anti-corruption naman na pagkakataon na to prove his worth as an anti-corruption na person, ayan, pumayag siya. Maraming nagsasabi. Ako mismo sinasabi ko, sir, alanganin yan. Delikado ka dyan. Sisirain ka dyan. Yung gano'n ba? Bokal ako doon. It may make him or break him. So, yun na nga. Totoo. Nakita niya. Nag-resign si General Magalong. So, kita mo yung mga development na yun. Kikita nyo yung mga reaction ng mga tao. At yung nakita natin. Panay peke tong investigasyon na to. Now, Lacson resigned. So, nakikita rin. May ipit siya. Sorry, maingay ah. Sandali lang. Ara, babe. Ara, kam. Babe. So, yun yung nagkaka-loko-loko. Pero kung titignan nyo sa overview, niloloko lang tayo. Now, si Ombudsman na. And then balik agad, salin ni Inday. Dapat nga, salin ni Caldelaco, nung mga DPWH, salin nung lahat ng involved na government officials. Salin ni Tambaluslos. Salin ng mga congressmen. Tarantado itong ombudsman. Banat kagad, salin ni Inday Sara. Kaya kita ninyo, yung sila gumagawa ng pagkakamali. Sa kanila lang gagaling, doon sila nahuhuli. Yung isda sa nahuli, sa bunganga.
Doon sila nahuli. Wala namang islang nahuli sa buntot. Sa bunganga lagi, kinakain yung bulate. So sila nagsalita at doon nababasa yung overall na peg nila, yung naratibo nila. Hahabulin pa rin yung Duterte. Kaya nga sila nag-imbestiga ng korupsyon. Nakita nyo yung linyahan na ibabalik sa past administration. It was an attempt na to cover up yung ginagawa nilang kagaguhan ngayon and then ibabalik sa Duterte. Ngayon, ibang Pilipino, gullible, tanga, o kaya bayaran, doon talaga dinadala kayong mga kababayan na doon kayo dadalhin na korap ang Duterte. Putragis yang. Ang problema doon, never naman natin nadinig yung mga ganyang kagrabing trilyon, bilyon delivery. Ngayon lang natin nadinig yun. Kasi kung korap na korap ang mga Duterte noon, noon pa natin nadinig yung mga balita. Ngayon, ang binabalik nila dito, sinasabi, Duterte, korap. At mga tao naman na iba, mga bobo, gunggong, at papalabasin, mga DDS, ang bobo. Mga bayad eh. Kaya nga, itong administration na to, bottom line, is a very evil administration. It's very evil. Mga walang ya. Kaya kayo ngayon mga Pilipino na naniniwala dyan sa administration na yan, sa demonyo na rin kayo kung naniniwala kayo sa administration. Pati yung mga ka-PMAyer, na iba, hindi nga PMAyer eh. Kunwaring PMAyer lang, na paday salita-salita, paday, may mga mista ako nagsasalita na, Bongbong Marcos, ganyan, tas galit kay Duterte, mga ganon. Nakakahiya kayo sa totoo lang. Pera-pera lang naman kasi ang dating at saka yung karakter ninyo, questionable. Alright, sir? Nakinabang kayo sa panahon ni Duterte, tapos ngayon magsasalita kayo. Kakaya kayo. You better just shut up, mga putang ina. At ito, hindi na makukuha to ng bruskuhan. Mga pare ko, kayong mga matatapang, you just arm yourselves. Kayong mga pro-BBM, you just arm yourselves and you defend BBM. Hanggang sa patayan. Ganun na lang. Kasi hindi dato pwedeng usap-usapan. Kasi sobra-sobra ang ginawang katiwalian nitong administration na to. Ako hinihintay ko na lang yung in God's time. Hinihintay ko na lang. Okay na ako, solve na ako, pwede ako mamatay. Pero papatay ako. Putang ina ninyo tarantado kayo. Paano kung hindi ako mamatay at protektahan ako ng langit? Magago kayo. Lahat na nakapaligid sa akin, protektahan ng langit. Sige, tingnan natin. Yun yung problema. Humingi kayo ng proteksyon kay Satanas. Ang problema ninyo, kung humingi kayo ng proteksyon sa langit, ay naku, patay kayo. Unahan tayo nang nagdadasal ang problema sa inyo, may tima mga budhi ninyo. How can you protect and defend yung magnanakaw? How can you protect evil? Kaya nga may problema sa narrative ninyo, may problema sa paniniwala ninyo, may problema sa inyong mga utak. Kayong mga Pilipino, mga sundalo, o mga retired na pro-government. Ngayon yung mga pro-people na mga Pilipino, mga active at mga retired na mga sundalo, you are blessed because you can still discern between right and wrong. Ganun kasimple. Now, makukuha ba ito ng people power? I don't think so. We have gone beyond that point. Ngayon yung magsasabi, magre-rebellion? Tarantado kayo, tatakutin nyo yung tao ngayon? Hindi, kayo may kasalanan yan. Kaya umabot tayo sa ganyan, the point of rebellion, the point of revolution, kasalanan nyo, mga gago, nagnakaw kayo ng sandamakal. Nagnakaw kayo. Ano ngayon? Ano gusto nyo? Tatawanan namin? Tatanggapin na lang namin? And then sa susunod na 2026 budget, nanakawin nyo ulit? Puta, tangan nyo. Di pwede yon. We will stand up. It's just a matter of when. All in God's time. When Israel had to be delivered by Moses, they waited 400 years and sinet up ng langit. Sipin mo from the baby Moses, napapatayin yung mga firstborn to control the population of the Israelites kasi dumadami ng population, problema ng Egypt, ang daming palamunin.
So patayin na yung mga baby. Yung nanay, pinaanod. Yung Moses, baby Moses, naanod at pumunta dun sa sister ng Pharaoh. Kinuha niya, inari niya, kinukop niya bilang anak niya. Set up ng langit in God's time until he rose from nobility, yun yung dating sa kanya. He was educated, and the way na he acted as a person was talagang presidentiable. Yun yung dating. So, inaano ko lang para maintindihan nyo. So, when bumaklas siya, when he found out na anak siya ng isang Hudyo, nalaman niya, and then, etc. Na-threaten ngayon tong tapos lumilitaw yung natural, yung DNA niya, na hindi ayaw niyang patayin yung tao, ayaw niyang masugatan, hahampasin. I-remember, sinasabi ko kanina, hindi kayo nakaranas pa na nagbubuhat ng tonelada na bato na tinutulak natin and then hinahampas ka, gutom ka. Eh, nung nasasaktan yung tao, nung hampas, pinagalitan ni Moses yung sundalo. Meron siya rangko Nandun ka sa Pharaoh's house Inaalagaan ka para kang prinsipe. Nakasama mo si Ramesses, no? O kayong dalawa na lang. Ang parang siga-siga ng Malacanang. Yung ganun ba? So, si Moses eventually was banished at saka dun siya ngayon nakausap ni God. You deliver my people. Who? Me? Yoko. Who? Me? Yoko. Malay ko dyan. So, sabi ko, kaya plano yan Ano gagawin mo?